Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So ito, meron tayong pag-uusapan. But before that, please like, subscribe, comment, and share. And thank you for our new subscriber in RJYC Vlog YouTube account and RJYC Vlog Facebook account. So ito nga, meron tayong didiscuss na kabalik na si VP Sara Inday Duterte sa Pilipinas. And ito, kailangan natin siyang protektahan sa mga buhaya at sa mga masasamang tao dyan sa gobyerno ni Bangag. Kasi madami pa yan silang hinahandang iaatake kay VP Sara na kung ano-anong tanim kaso. Meron pa yan silang hinahandang mga kasamaan kay VP Sara para tuluyan nilang mapilay ang mga Dutertes. Pero hindi tayo papayag dyan, di ba? So, maging mapagmatsyag tayo at huwag tayong titigil na magsalita sa ating mga social media account. Kasi itong ginagawa nitong gobyerno ni Bangag only in the Philippines. Itong gobyerno ni Bongbong Marcos Bangag ang pinaka-worst na gobyerno ever. Bakit? Isa-isahin natin. Sa panahon ni Bangag, nauso ang mga kasinungalingan, pagsisinungaling. Nauso talaga. Ginagawa nilang legal na yung pagsisinungaling. Tapos kapag yung iba, ang meron silang nakita na hindi nila nagustuhan, na hindi pabor sa kanila, sasabihin nila fake news. Lalo na kung mga vloggers o mga nasa linyahan ng Dutertes. Kapag kakampi mo ang mga Dutertes, sasabihin nila fake ka. Tapos gagawa sila ng mga paraan para mabura ka sa sistema nila. Kasi sa panahon ni Bangag, uso ang kasinungalingan, uso ang abusado, uso ang magnanakaw, niligal na nila ang pagiging masama, na kapag masamang tao ka, pasok ka sa linya nila. Yan ang iniiwang legasiya at tatak ng Bongbong Marcos. Kaya wag nyo nang papayagan na kahit sinong Marcos ay makaupo sa national positions. Or bahala kayo kung gusto nyo iupo kung sino man yung mga Marcos dyan sa lalawigan nyo o sa bayan nyo. Pero sa national, wag na kayong mag-uupo. Huli na yan, huli na. Kasi alam nyo ba, itong si VP Sara, mag-isa lang yan siya. Nakita nyo ba kung gaano siya ka-independent when she was in Netherlands? Na mag-isa siyang naglalakad, mag-isa siyang sumasakay sa bus. She does everything by herself. At mas nakakatakot yung mga ganyang klase ng tao. That means she doesn't depend to anyone. So kapag si VP Sara ay nalagpasan niya lahat ng kasamaan nitong Bangag administration at lalo na itong kasamaan ni Tamba Nakaw at nitong si Bangag BBM, yari kayong lahat. Kasi lilipulin niya talaga kayong lahat. If I am not mistaken, you'll never know. Baka tanggalin pa niya ang Congress niyan. Tanggalin niya na ang Congress. Ewan ko kung kasama pati Senado at siya na mismo ang bagbubuo ng mga matitinong kaalyado niya. Yung mga hindi sinungaling, hindi magnanakaw, hindi korap. Yan ang nakikita kong gagawin ni VP Sara sa Pilipinas. Kaya wag tayong matakot na magsalita at wag tayong mapapagod na mag-express sa ating social media ng ating pagsuporta sa mga Dutertes. Dahil aminin nyo man o hindi, kahit yung mga kamag-anak natin dyan na minsan ay nabubulagan dahil siguro nababayaran or whatsoever, nagiging huwag tayong magbulag-bulagan dahil lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas ay palubog na. Palubog na dahil sa sistema ni Bangag. Palubog na dahil sa pinili niyang paraan ng kanyang gobyerno at gobyernong sinungaling, magnanakaw, abusado. Saan ka nakakita ng isang pulis na tatawagin natin sa pangalang Nicolas Torre III ang mabibigyan pa ng star daw? May natanggap siyang star sa ginawa niyang pangkikidnap kay PRRD. Only in the Philippines na gumawa ka ng illegal at wag mong bigyan ng due process ang isang Pilipino,
gagawaran ka pa ng parangal. Sa Pilipinas lang nangyayari yan. At sa Bangag administration lang nangyari. Yung maging abusado kang pulis, maging napakayabang mong pulis na akala mo untouchable ka, at yung maging pulis ka na gumawa ng illegal at hindi mo binigyan ng due process ang isang Pilipino, gagawaran ka pa ng parangal. Sa Pilipinas lang yan. At andyan na, mukhang proud na proud pa yung pamilya niya. Pero ito para sa pamilya ni Tori, alam ko siguro naman nakapag-aral kayo sa mga mahuhusay na eskwelahan at hindi naman siguro kayo bulag, hindi rin kayo pipi, hindi rin kayo bingi. Pag-aralan nyo kung anong ginagawa ng tatay nyo. Dahil sinasabi ko sa inyo, lahat ng gagawin ngayon at ginawa ng tatay nyo ay hahabulin kayo niyan sa hinaharap. Kasama kayo sa kalat na ginawa ng tatay nyo. Lalo na kung nagiging proud pa kayo sa pinaggagawa niyang kasamaan. Dahil aminin nyo man o hindi, yung tatay nyo ay isa na ring kriminal. Isa na ring masamang tao yan. The fact na gumawa siya ng hindi maganda sa kapwa niya Pilipino para lang sa posisyon at para lang sa salapi. Hindi ka proud yan. Kaya kung ako nga tatay niyan si pangalan nito, si Torre Diwata, ayoko nang umuwi, magpapaampon na lang ako sa mga Dutertes. Sisiksik ko yung sarili ko sa mga Dutertes at mahihiya na akong umuwi sa bahay. Kung yan klase ng magulang ang magiging magulang ko, kagaya ni Torre, wag na lang. Hihilingin ko na lang kay Lord na sana ibalik na ako sa ang sinapupunan ako. Anyways, wag tayong mapapagod kasi sa gobyerno lang ni Bangag na uuso ang pagiging abusado, sinungaling, magnanakaw, gumawa ka ng mga embentong kaso at number 1 yung panluloko nila ng paulit-ulit sa taong bayan na nasa Pilipinas si Lisa Tanas, na lahat naman ng mga pictures na pinopost nila ay mga luma na. Edited na, luma pa. Mamaya isi-send ko, ipopost ko sa Facebook account ko yung sinasabi kong mga pictures na luma na. Mga pictures na noong pang 2022, tapos nire-recycle nila at pinopost nila sa page ni Lisa Tanas. Okay? Ganyan kahayop ang bansang Pilipinas ngayon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Nakakaya maging Pilipino ngayon eh. Kaya nga nagpakulay na lang ako ng buhok eh. Para maging hindi na ako Pinoy kahit man lang sa buhok lang. Anyways, ganun pa man, hindi pa rin tayo titigil and we're going to protect BP Sara from these evil people at sa kanilang mga balak kay BP Sara. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na hindi natin na malulusutan tong kasamaan ng gobyerno na to dahil ang kakampi natin ay ang langit. Dahil ang gumagawa ng mabuti sa huli ay nagtatagumpay din sa mabuting resulta. At ang gumagawa ng kasamaan ay malulubog sa lusa. Yan ang tandaan natin. So huwag tayong mapapagod gumawa ng tama at lagi nating pipiliin ang tama. Okay? Babush!